H1B visa or EB3 visa po? So that is po the main question po sa mga nag-apply po for USRN ngayon. Both ways po kasi may advantages at disadvantages. Like example, sa EB3 po mismo, magandang EB3 kasi if nakuha mo through this process po, yung dependents nyo po, automatically po green card holders na rin sila. Pati kayo po, green card holder na kayo pagdating pa lang dito sa United States. So meaning po, ang advantage po nito is yung kamag-anak nyo po is pwede po magtrabaho dito sa US. Pagdating pa lang nila dito. Of course, they have to wait for the social security number at least para makapag-start ng work. Unlike po sa disadvantage po ng H1B visa, if may mga dependents po kayo na pupunta dito sa US, hindi po sila bibigyan ng green card. Or kahit kayo po, hindi po kayo bibigyan ng green card. Meron po kayong like a working kind of visa lang dito. Yun po ang main disadvantage po ni H1B visa. Though mabilis siya, pero in the long run po, you still have to apply po for a green card process po after like a year para i-convert yun to green card. Parang doon pa lang po mag-start ng application for green card nyo. So yun ang disadvantage niya. So if ever may family member kayo na kasama nyo dito and hindi sila makapagtrabaho and hirap kayo sa budget, so medyo tagilid tayo doon kasi nga lugi kayo. Mahirapan talaga kayo kasi wala kayong backup. Hindi siya makapagtrabaho and hindi siya makapag-contribute sa'yo financially. Unlike yung sa EB3 visa. So for those who are trying to get po talaga sa H1B visa, try to do the math po talaga properly, okay? Especially if may plans kayo na dalhin yung mga kabag-anak niya dito or dependents, then you really have to think about the budget po including their expenses po, okay? And with consideration po na hindi sila pwede mag-work. Then, balik tayo dun sa disadvantage naman ni EB3. Ang main problem po sa EB3 ngayon is yung visa status. For now po is retrogression po tayo. Meaning po, delayed po yung pag-process ng mga visa dates na binibigay. So, unfortunately, ito yung date ngayon. So, it's slowed down po compared to the last month. So, if mag-apply po kayo for USRN through EB3 processing po, it will take some time po. So, roughly, I think it will be like 2 years plus if hindi ako nagkakamali based sa estimation ko lang. Usually, gano'n naman And especially na to take note about yung pagka-retrogression. Yung main advantage talaga ng H1B visa is mas mabilis talaga. As per nakalagay dun sa mga comments 6 to 8 months yung typical range. Yun yung sabi nila. So that's really faster po versus dun sa EB3 visa. So yun po ang main issue dun is either magantay kayo, mag-wait for retrogression to lift up and para mas mabilis yung processing or kunin nyo naman si HB1 visa kung saan mas makaputungtong kayo dito as early pero hindi kayo as green card. So you really have to weigh po yung options nyo. Only thing I can suggest po talaga is sa mga single, H1B visa po is the best thing for you. That's for me At least makapasok na kayo sa US, makaipon na kayo, and you're working na dito sa US. So, yun ang main thing po. So, sa mga pamilyado naman, okay pa rin naman. But of course, like I said, kailangan nyo gawin yung math talaga to be sure kung okay ba yung status nyo pagdating dito sa US. Typically, kaya naman yung sweldo ng isang nurse, suportahan yung pamilya. Hopefully, maliit lang. And of course, syempre, budget. And kung paano nyo gamitin yung expenses nyo talaga. And there are ways po to earn naman na under the table in a way. Both po kasi may advantages at disadvantages. So you really have to pick po based sa priorities nyo and kung ano yung maging situation nyo pag dito. So just weigh po yung advantages at disadvantages po sa inyo. Okay? So hopefully this helps. Bye-bye.